Nanindigan na ang simbahang Katoliko sa issue ng pork barrel scam. Sa pastoral letter na inilabas ng CBCP o ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, tinawag ng simbahan na terorismo laban sa mahihirap ang korupsyon sa gobyerno. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hindi lamang kasalanan sa kapwa kundi sa Diyos na rin daw na may tuturing yung manuman ng paggamit ng PDAF o Priority Development Assistance Fund. Yan yung sabi ng CBCP, no? Dahil sabi daw sa 10 utos ng Diyos, bawal ang pagsisinungaling at pagnanakaw. Hate evil and love God and let justice prevail. Ganyan sinimulan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang pastoral letter nito tungkol sa pork barrel scam. Ito ang kauna-unahang beses na nagsalita ang CBCP tungkol sa issue. Sabi ng CBCP, hindi lamang daw constitutional at legal na issue ang mga manumalyang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Kasalanan daw itong maituturing dahil sa 10 utos ng Diyos ipinagbabawal ang pagnanakaw, pati na ang pagsisinungaling. Ang korupsyon daw sa gobyerno ay terorismo laban sa mahihirap at sa mga musmos. Pero sabi ng CBCP, lahat daw tayo ay masisisi sa paglala ng kanser na ito sa lipunan dahil sa ating pananahimik o maging pakikikonsyaba sa pakikinabang sa korupsyon. Hinimok ng CBCP ang mga Katoliko na samahan ng Santo Papa sa pagdarasal sa September 7, vigil para sa kaarawan ng Birheng Maria sa September 8, kasabay sa pagturing sa araw na ito bilang araw ng pagsisisi. Kung si Diocese of Malolos Bishop Jose Oliveros ang tatanungin, mas mabuti raw na i-abolish na lamang ang PDAF. We ask our legislators, do we really need this PDAF? Kinakailangan ba bang i-channel through legislation? Pwede namang through the different agencies. That has been my position ever since. Nakakaroon lang tayo ng ganong tawag dyan, patronage system na nanggaling to sa kanila. Pero actually hindi naman karapatan yun ng tao galing sa buwis yan, di ba? Kaya hindi nga raw na malaman na ibinubulsa lamang ng ilan ang pera ng bayan. Kinakailangan lamang na i-identify ng mabuti at kung talagang pumupunta doon sa kinaukulan yung pondo. Ang nangyari nitong nakalipas, hindi napunta sa kinaukulan to, no? So napapunta sa bulsa ng ibang tao. Lalo na yung ina-accuse natin na si Napolis, no? It's horrible. Sa September 11, magkakaroon ng prayer vigil sa EDSA kontra sa pork barrel. Ito ay matapos sa matagumpay ng Million People March sa Luneta noong August 26. Isang araw pagkatapos ng Million People March, August 26 hanggang 29, sinurvey ng League of College Councils ng University of the Philippines sa Diliman ang 1,678 na mga estudyante mula sa 19 na mga kolehiyo sa universidad. Tinanong ang mga estudyante kung ano ang dapat gawin sa PDAF ng mga mambabatas. 47% ang nagsabing dapat na itong i-abolish, 42% ang reformahin ito, 1% ang gusto itong manatili, 10% ang undecided. Simulat sa pulba lang, ang mga legislators natin, ginaka-mandate nila is of course to create laws, not to create the GAA, and at the same time, sila rin yung pipili ng mga beneficiaries nila. Kasi for me, it's the responsibility of the executive. Jessica, yun dun sa UP, no, sa mga susunod na araw ay nagpaplano rin sila ng isang system-wide na pagkilos laban sa PDAF at sa pork barrel, Jessica. Okay, at sa Miyerkules, no, September 11, tuloy na yung prayer vigil na pangungunahan ng simbahan. Actually, yung mga organizers ng mga civilians, ang sabi ng CBCP ay we will allow the people to come pero they're not organizing it. Parang sinusuportahan nila yung pagkilos na yan but they're not the ones na nasa likod ng pagbabuo o pagpaplano noong ano mangyayari sa September 11, Jessica. Okay, mula nung nag-umpisa tong isyong to, Joseph, parang malinaw naman yung individual positions ng mga leader ng simbahan. Pero ngayon lang nag-issue ng parang official statement ang CBCP. Correct. At hindi natin madi-deny na yung CBCP as an institution ay may leverage, no? Kasi in the past nakikita natin sila in the mga crucial moments sa ating history, kung may malalaking mga issue, ay nakikita natin sila nagsasalita in a sense to represent
no, yung sentiments ng flock nila, yung majority of our brothers na Filipinos na mga Christians, no, mga Katoliko. So it is important na ngayon as an institution ay nagsasalita sila and kontra sila at mabibigat yung mga binitawan nilang salita, no, terrorism against doon sa mga mahihirap at doon sa mga bata, kasi yun doon naman talaga ang pinaka nararamdaman yung epekto noong anumang maanumalyang paggamit ng pera ng bayan, Jessica. Maraming salamat, Joseph Morong.